Samantala, pag-usapan naman natin ang mga bagay na malapit sa you at sa iyong mental health. Oras na para sa panibagong kwentuhang All About You kasama ang millennial psychologist na si Rian Portugues. Panoorin natin to. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist at welcome sa All About You. Kung saan ito yung safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, magbabasa tayo ng letter. At ito yung letter na nanggaling kay Carla. Ang sabi niya, ano po ang gagawin ko na pinag-iisipan ako ng masama ng kamag-anak ko na nagpaaral sa akin. Sa iba ko pa malalaman na pinag-iisipan ako ng masama. Ang masakit sa akin ay akala ko tinuring nila akong anak. Gets ko na pinag-aral nila ako pero di ko pa rin maiwasan na masaktan. Yan yung mga usual na problema din natin, no? Na kapag may mga ganitong klaseng sinasabi sa atin yung kamag-anak natin or kapamilya natin na hindi direktang sinasabi sa atin. So, gusto ko lang sabihin sa'yo, Carla, na valid yung nararamdaman mo na nasasaktan ka. Pero syempre, meron tayong mga specific ways din para ma-manage natin tong nararamdaman natin and at the same time, maiwasan din natin yung pwedeng maka-apekto dun sa relationship na nabuo sa'yo dun sa mismong kamag-anak mo na nagpaaral sa'yo. Una, kilalanin yung nararamdaman mo. So sabi nga natin kanina, valid yung nararamdaman mo na nakakalungkot, pwedeng nakakadismaya. Ano ibig sabihin ng lungkot na to? Ano ibig sabihin nito kung meron ka bang sama ng loob? Nagagalit ka rin ba? I-acknowledge mo siya. Kasi paraan ito para makatulong din sa'yo kung paano mo ma-express yung mismong thoughts mo o kaya yung feelings mo sa kanila. Kaya yung pangalawa nating tip, nandito yung humingi tayo ng malinaw na komunikasyon dun sa tao na yon. Maganda na kausapin natin sila. Siyempre, kausapin mo sila sa time na talagang ka naman, na relax ka din naman kahit papaano o kaya naman mas mahinahon ka. Hindi naman agaran na kapag nakilala mo yung nararamdaman mo na masama yung loob mo, talagang dediretsuhin mo na sila at kakausapin mo na kagad na galit ka. So, mahalaga talaga na kakausapin mo sila sa panahon na ready ka na talagang kausapin sila. So, susunod dito syempre na iwasan din natin na ma-internalize yung mismong negative na sinabi nila sa atin. Tulad niyan, na-mention mo kanina, na sabi mo, akala mo itinuring kang anak. Para bang nawala na talaga lahat-lahat ng efforts nila na pinag-aral ka nila at inisip mo na kagad na parang kinut off na parang hindi ka nila anak na dahil dun sa narinig mo. Although hindi ko alam kung ano particularly yung sinabi sa'yo. Pero tulad nga ng sabi natin, maganda na linawin mo yon. Sumunod, syempre, importante na humanap tayo ng suporta. Yung mga taong mauunawaan tayo at maiintindihan tayo. Kapag i-open up natin yung problema natin, tulad nito, maganda kausapin natin yung isang tao na trusted natin. Kasama din dito yung self-compassion. Kasi syempre may mga times kapag nagkakaroon na tayo ng self-judgment mula dun sa naririnig natin sa ibang tao, iniisip natin yung mga bagay na hindi maganda patungkol sa atin. Kung hindi naman natin talaga totally alam yung nangyari, di ba? O kaya naman, wala tayong basihan dun sa mga sinasabi nila, iwasan natin na i-judge yung sarili natin. Mahalaga na maging mabuti tayo dun sa ating sarili. So ayun, maraming salamat. And kapag meron kayong mga questions, huwag ninyong kalimutan na mag-send dito sa ating email na makikita ninyo sa screen. So yun lang, maraming salamat.